Hi guys! Today I'm with Nina! Hi! Ang gagawin namin ngayon is ride or die tag since ang daming nagre-request sa inyo. Ikaw, bakit ride or die tag? Marami ka ba i-share? Wala naman. Kasi yun Wala nga tayo Hindi, joke na. mag-pack up na tayo. Kahit anong mangyari, dapat meron ka. Siya kasi makeup artist siya. Ako as a makeup enthusiast. Kumbaga, yun na, meron ako nasa isip. Ang bilis ko nga nag-set up eh. Kinuha ko kagad yung lalagyan Naka-ready ko. na yung kit niya. Actually, hindi. Talagang inano ko. Sabi, ay, ito. Kumbaga sa gera, ano yun? Yung sandata mo, Sandata. ito. Full face yung gagawin namin. Kung mula, ano yung routine na ginagawa Yeah. sa pag-ayos na mukha. Mula sa primer, sa foundation, hanggang blush sa on, up to the lips. lips. Sa primer, since I have oily skin. Ikaw, anong skin mo? Anong skin type mo? Skin ko combination. Oily sa T-zone, tas dry dito. Etude House Zero Sebum All Day Matte Gel. Available locally. Ito mo sasuggest ko. Etude House. Perfect yan for oily skin. Yes, for me. Bilhin mo ka nun. Nandyan kasi yung husband ko si Jen. Hi ka muna! Hi! Ako naman, favorite ko yung NYX Pore Filler since yung pores ko is may mga 1,000 na nakatira dyan. Meron kaming mga refugee dito nakatira sa pores ko. Ito yung gusto kong ginagamit, yung NYX Pore Filler. Okay din to for oily skin kasi kinis talaga siya and namamatify niya yung lalo na yung sa nose, mukhang kailangan ko na talaga. ng ganito. Kasi yung primer ko, hindi siya nakakatulong Maganda sa siya, girl. pores. Try mo. Ano to? Hindi siya clear? Clear siya. Ganito lang itsura na. Ganito yung itsura. Ayan, para makita nila. Ayan, guys. So, ay, oo nga. Tsaka tingnan mo, pag hinawakan mo. Nandito siya, girl. Oo. Hawakan mo tong skin mo dito, tsaka yan. Ay, oo. O, diba? Bongga. Parang velvety, Oo. Rampa galore, Ang ganon. ganda! Gusto ko yan. Palit tayo, girl. Primer. Next, we have foundation. Yung foundation na favorite ko, since nung nag-start ako, ito na yung gamit ko. Yung NYX HD Foundation. Sorry, dark yun na dalawang shade. Pero, ubus na kasi. Kakaubos lang ng foundation na gamit ko. Pero, ito yung on the go foundation ko na usually kong ginagamit. Dito kasi, naitatago yung mga madidilim na nakaraan. Yan gamit mo ngayon. Hindi. Iba yung gamit ko ngayon kasi kakaubos niya lang talaga. Hindi pa ako nakabili Pero ulit. yan ang... Pero ito yung maganda. Anong shade mo dyan? Number 2, nude yung shade ko. Kasi acidic ako. Kaya sa ibang foundation, nagda-darken yung products. Kaya okay. either pinakamaputi or pangalawa sa maputi yung ginagamit ko sa face. Pero maputi siya, guys. Maputi nga. Palang. Ano bang lahi mo? Talaga yun namin Kwento muna tayo. Sige, ang lahi ko, half Spanish. Kaya tingnan nyo yung nose. Yeah. Tagilid ka konti. Ako kasi kapag akala half nyo bread. Akala nyo, matapos yan. Spanish bread po Pero pag ako. pinatagilid ako, asan na? Contour lang yan. Pero, ang ganda ng nose niya. Ako half Spanish, half bread. Sa tanghali, half sardines, gano'n. Nakakatawa kaya kanina nagkwentuhan kami. Nung first time na na-meet ko siya, hindi ko alam kung i-Englishin ko ba siya or ano. Kasi yung itsura niya parang foreigner, di ba? Oo, madalas kasi ako napagkakamalang foreigner. Pero pag nagsalita ako, hindi talaga ako nag-i-English. Ako naman, alam niyo na to, yung L'Oreal Infallible Pro Matte. The best to para sa gusto akin. kong i-try. Yes. Para sa oily skin, nakalimutan ko na yung Revlon Color Stay. Dati yun yung pinaka-favorite ko. Kaso, nung na-try ko to, alam niyo, mas matagal. Mas maganda yung oil control niya. And, on application pa lang, maganda na siya. Ito talaga tumatagal sa very oily skin. Shade ko pala, guys, is... Ano ba shade ko dito? Natural Buff. Ano na ba ang susunod? Powder. Concealer muna. O concealer. Buti pa siya, alam. Mary Kay Concealer. Manipis siya. Never siyang nag-cake. Kahit na ilang patong yung nilagay ko sa face ko, never siya nag-cake. Yun yung pinaka hindi ko type sa concealer. Kaya minsan lang ako mag-concealer. Yung Ako din. nag-cake. Tsaka yung obvious na siya pagdating ng ilang oras. Parang may bitak-bitak na. Oo. Pero mahatiin, magkikik ka. Oo. Ang shade ko dito is beige 2. Ako naman, yung ginagamit kong concealer is NYX before. NYX girl kasi ko eh. Mahilig ako sa NYX na products. Pero nung nabili namin to kahapon lang, itong Stila,
Ay, wow, Stila. Binili namin to dun sa Rustans kasi mayaman kami. Charot, GC lang to. Actually, tester lang to eh. Kiran ko lang. Maganda yung coverage niya. Sabi ko, ito na yung bago kong concealer na gagamitin. A little goes a long way dito sa concealer na to. At saka, pag pinat mo siya sa under eye, talagang pakak na kagad. Oo, talaga. Pack-gunner na kagad yung effect niya. Blendability niya, okay. Oo. Ano yung magandang pang-blend sa kanya? Finger. Ginagamit ko lang yung finger ko. Ayun. Pinapat ko yun. Naku, mukhang mag-R18 tayo dito. Diretso highlighter na siya. Kaya yung pinakamapuno yung kinuha namin. Powder naman, gusto kong pinang-set. Ito, favorite ko talaga to. Matagal na to sa akin. Ay, College days ko palang gamit ko na to. Yung Nichido Loose Powder in So Natural. Parang pink siya, hindi? Hindi naman. Ano siya eh. Hindi ko alam, bagay talaga sa akin. Basta yung... Sabagay kasi para siya, cool undertone. Oh, mapula-pula kasi yung yung face ko. Mapula talaga. Ayan, guys. Yung mga naghahanap ng kung cool ang undertone nyo, yung mga foundation nyo, kung medyo pinkish, yun yung bagay sa inyo. Punta kayo sa channel niya kasi siya, cool yung undertone niya. Oo, mapula-pula. Kaya yung mga foundation na usually kong ginagamit, yun nakakapag-tone down dun sa pagkapula ng face ko. Yes. On the go ko din to. Kahit saan ako pupunta, dahil ko to palagi. Ito na rin yung pinang-set ko sa under eyes ko. Tapos, pag nag-retouch ako, pat ko lang ng oil control. Tapos, ito ulit yung ganyan, ipang ganon. Essence All About Matte na Fixing Compact Powder. Ayan, para sa oily skin, ito talaga. Nagkamali ako ng price before, 299 pesos pala siya. Yun yung regular price. Pero lagi naman siya nagsasale. Guys, if you have oily skin, lagi ko sinasabi, okay to, maganda siya, pang set, pang touch up, ganyan. Ang tagal talaga before lumabas yung shine sa face. Sa kilay, actually marami eh. Kaso, since ride or die, isa lang daw talaga. Yung EB Advance, 60 pesos lang to. Ano pang hahanapin nyo? okay siya. Ayan, para makita nyo. Ayan siya. Hindi siya sakto yung brown niya. Hindi ma-red, hindi dark, hindi orange, light. Oo, hindi. Saktong-sakto. So, kahit na black yung hair mo. Tsaka, ang kagandahan dito is, pwede mo siyang timplahin. Alam mo yun, pag gusto mo medyo light lang, gaanan mo lang yung paglagay. Unlike sa iba, na kapag naglagay ka ng pencil, nag-drawing ka, yun na yung kulay niya. Hindi na hindi na ma-blend. Oo. Basta, lagi ko naman subukan nyo na lang. Maganda daw yan. For me naman, gamit ko yung Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade. Box lang to, wala tong laman. Ko talo si Eve. Ano sabi ni Eve? Advance? Bakit? Itong Anastasia, kasi libre to, ibigay sa akin, ba't ko gagamit? Seriously, gusto kong ginagamit sa kilay ko yung mga ganitong product, yung pomade or yung gel liner. Kasi kung makikita nyo, hindi ko alam kung masyado nyo mapapansin, yung hair dun sa brows ko is thick talaga, marami. Oo, ang swerte. Very balbon. Kaya, pag pinensil ko siya, hindi siya kakapit sa skin. Doon lang siya mapupunta sa hair. Tapos maya-maya, wala na. Kaya mas gusto kong ginagamit yung mga gel liner and pomade para lapat talaga siya doon sa skin nung brows ko. At saka, eto, waterproof. Dahil oily nga ako, and usually, di ako nagme-makeup. Basta may kilay lang ako, lashes and lipstick, okay na ako niyan. So, pag nag-oil yung skin ko, hindi siya matatanggal. Anong masasuggest mo sa makapal yung kilay? Kasi alam mo yun ang problem ng nanay ko. Sabi niya, bakit? Kasi pencil yung ginagamit ko. Bakit daw, yung kilay paglagay niya, parang, niya, yung tumataas. Alam mo yun? naka-emboss. Oo, parang gano'n. Actually, gano'n din yung kilay ko. Kasi nga makapal, di ba, balbon. Kaya ang tendency niyan, aangat at aangat. Ngayon, pag ganito yung ginagamit ko, since basa siya, and creamy, very creamy to eh. Tapos pag natuyo siya, matte na siya, ang tendency yung hair, magdidikit-dikit siya. Parang gel. Oo, sa gel. hair, diba? Oo. Ipat mo lang siya ng hands mo, ng very lightly, para lang mag-flatten. Okay na yun. Wala na siyang nakatouch-touch. Thank you. Ganyan. Thank you sa tips. Tapos ano ba yun? Eyebrow comb mo lang. Spoolie pala yan. Okay, eyeshadow. Urban Decay Naked. Kapag attend ako ng event and kailangan talagang pack, ganun, yung aura, ito talaga ginagamit ko. Yung shade niya, So Me, yan. And mahilig ako sa shimmer. Maganda kasi yung shades niya, no? Earth color. Yeah.
Ayan, may nakuha ko sa'yo. Earth colors. Earth Earth colors. Tumatagal siya kahit na oily ang skin mo, pawisin ka, okay. Kahit wala kang gamitan na eyeshadow base. Really good. Kaso yung price din niya, I know, really good. Pero really it's a good good investment. It's a good investment. Sa akin naman, Uy, gusto ko yan. Biglang Gusto ko yan, Laura. sa akin naman, yung favorite ko is itong Lorac Unzip. Yan. Ito yung pinakaunang-unang eyeshadow ko na pack ganun ang quality, pack ganun ng price. Di ba, yayamanin kasi itong Lorac. And Oo, kaya nung ano to, binigay sa akin to, nung mama ni Jet, nung husband ko, talagang love ko siya kasi ito yung pinakaunang-unang makeup na, alam mo yun? Oo. Oh, Maliban nagkaroon sa ako. may sentimental value siya. Oo, ito siya. Ay, ang ganda. Yan. Actually, magkahawig din siya eh. Yan ang shades niya sa Lang loob. sila ng shades, Halos magkadikit din. Ganda. Doon sa mga bride ko, pag may client ako, ito din yung ginagamit ko. Lalo na to, favorite na favorite ko yan sa bride. Unconditional. Ang ganda kasi ng color niya. Ang lakas makasosyal. Gusto ko sana local yung ride or die ko. Kaso, iba talaga kapag ewan ko kung ako lang, no? Pag eyeshadow, mas maganda yung brand. Ako kasi feeling ko pag eyeshadow, parang yayamanin ka. Parang artistahin ka pag bongga ang eyeshadow mo. Wait lang. Wait lang daw. Intermission number. Tsaka yung yung Renaissance. Ay, Gusto ko yun. nalala ko Modern Modern Renaissance. Ganda ng kulay. Isa sa mga masasabi kong good investment. Yung mga Eyeshadow. eyeshadow. Kasi doon makikita yung skills mo eh. At saka importante yung hindi nagfo-fall off. Hindi siya mawawash out. Next naman is yung eyeliner. Maybelline New York line na stiletto. Ay, meron dito niyan? Actually, bigay ni Ate Luisa. Online. Yeah, online. Galing to sa kanya, pinasubukan niya sa akin, i-review ko daw. And sinusubukan ko siya actually, bago ko i-review dun sa channel ko, talagang sinusubukan ko muna para malaman ko yung quality. And okay naman siya so far. Maganda din actually yung niya, yung pinaka-brush niya. Hindi siya yung liquid na liquid. And yung brush niya, para siyang yung mga pen. Yung mga... Yan. Yung pinaka-brush niya, para siyang marker. And Tsaka black na black siya. black na black talaga. Tapos once na natuyo siya, nag-set siya, hindi na siya Wala yung niyan magagalaw-galaw. dito, no? Wala dito Oo, sa parang wala counters. pa dito. Okay naman yung longevity. Ito yung gamit mo ngayon. Ayan yung gamit ko ngayon sa aking Ganda. eyes. Ako, Maybelline din, pero gel liner. This one is brown. Pag nagmamadali kasi ako, sa pagme-makeup ito yung pinaka-dreaded ko. Pag-eyeliner. Kasi Eyeliner. minsan, may time na magaling ako. May time na aabutin ako ng ilang bura. Nakaka-relate ako dyan sa'yo, girl. Minsan naging Oo. panda na yung naging panda na yung mata ko. Minsan parang, ay, ang galing ko Tapos kinabukasan, makeup ako ulit, parang hindi na ganun. Mas go-to ko yung gel kasi it's easier to work with. And brown. Kasi yung brown, kahit hindi masyadong perfect yung ginawa mong eyeliner, pack pa din. Kaya, Maybelline Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner. Next is mascara. Of course, yung Heroine Make. Na-try mo na to? Ay, nako, try mo to, girl. Long and Curl Mascara. Sobrang, ko nga, ayoko nang mag-try ng iba pang mascara. Ganun siya kaganda. Long and Curl Mascara. Ito lang yung mascara na, kasi ako, I have sparse eyelashes. And usually, kapag naglagay ako ng mascara, talagang bumabagsak siya after ilang oras. Ito, pagka-apply ko, siya pa mismo yung nagka-curl talaga sa lashes ko. And para siyang may spray net, para siyang ganun. Spray net talaga na. Hairspray. Oo. Ang ganda-ganda niya talaga. Yun nga lang talagang ang hirap niya tanggalin. Meron siyang... waterproof na din Yeah, siya. sobrang super, as in super waterproof. Meron siyang sariling pantanggal. Yeah. Bongga. Ibig sabihin, hindi talaga siya matatanggal ng kung Correct. Bili mo ako nun. Ang dami na. Ilista mo yan, Tatlo na. Yaya, ilista ang mga makeup. Sa akin naman yung mascara na gusto ko is yung Favorite ko yung dati. Maybelline Magnum Volume Express. Ito yung gustong-gusto ko. Kasi pag ginaglide ko siya dun sa lashes ko, hindi siya nagbubuo-buo. Tapos, ito waterproof din siya. And kasundong-kasundo ko yung brush niya. Actually, hindi ko alam kung
Pero perfect na perfect siya dun sa lashes ko eh. Actually guys, makapal yung lashes ko kahit walang falsies. Kaya minsan hindi na ako naglalagay ng ng mascara. Pero pag wala akong suot na lashes, nainggit ako. Sorry nainggit ako kahit hindi na daw siya maglagay ng mascara. Sana masabi ko rin yun minsan. Balbon kasi talaga ako kahit dito. Balbon ako kahit sa kilikili. Ganyan. Pinaka-brush niya, kasundo nung nung pilik mata ko. Sa lashes, hindi ako masyadong, actually particular ako sa lashes. Sa base, yung base na, suot ko na ngayon guys pero ito yung binibili ko sa Divisoria na tig 45 pesos 10 piraso. So, ayun. Nag-a-agree si Ju, yes daw. Yun. Tsaka yung pinaka-gusto ko, yung kagaya ng suot ko ngayon, yung mahaba, yung sa dulo. Sabi ko nga sa kanya, ang ganda. Kasi nung nakita ko nung kinakabit pa lang niya, parang natural talaga. Very natural yung effect niya. Ang ganda. Yun. Tsaka hindi siya ganun ka-bigat. Yun. Kaya sa mga nagsisimula pa lang sa false eyelashes, huwag kayong bumili nung mabibigat na kasi overwhelm kayo. Tapos hanggang sa, ay, ganito ba false eyelashes? Ang pangit naman. Bilhin niyo yung manipis na. Mo, no? Oo, parang may paru-paro. Tinanong ko din siya, guys, kung yung pinaka-base, yung nilalagyan ng glue, kung matigas ba? Kasi doon din ako particular. Yeah, ayoko nung matigas dahil pag kinabit mo okay siya, tapos maya-maya, parang kakawala na yung dito. Mawawala na yung dikit dahil matigas siya. Sa akin naman, ang gamit ko is yung nabibili ko to sa Trinoma, Landmark. 44 pesos lang to. Yan. Speaky yung tatak niya. Meron siyang klase na 1, 2, 3. Siyempre, kinukuha ko yung 3 para, bongga, diba? Bagay naman sa kanya. Bagay sa'yo. Yan. Kasi gusto ko na malaki yung lashes dahil nakaka-add ng drama dun sa eyes ko. Correct. Mas bagay kasi dun sa eyes ko yung mas mag-pop siya since malaki. Kaya, ayan, nag-shadow siya dun sa eyes. Matte bronzer. Ginagamit ko rin siya pang contour. Itong Physicians Formula Butter Bronzer. Dati favorite ko yung Sansan. Favorite ko pa rin naman siya. Pero ito kasi, kahit hindi ko na masyado siyang i-blend, alam niyo yun. Especially sa mga nagmamit, kasi usually naman talaga nagmamadali. Basta usually, on the go. Lagi on the go. Ayan, ito napakadali niyang. Kumbaga, hindi ko na kailangan na i-double check pa. Teka, baka masyadong makapal yung yung bronzer ko. Kampante ka na dun sa color payoff niya. Yes. Sa akin naman, gamit ko yung NYX Matte Bronzer in Dark Tan. Ito, favorite ko to. Kung papanoorin nyo yung videos ko, ito palagi kong gamit. Kasi, bukod sa maganda din yung niya, yung shade niya, perfect sa akin. Kasi, di ba, mamula-mula ako. Kaya, dapat ang kasundo na shade nung bronzer ng face ko is yung parang may pagka mapula din ng konti. Para mag-blend dun sa foundation. And, another thing, ito na rin yung pinaka-contour ko sa nose and sa eyeshadow. Minsan, ito yung ginagamit kong eyeshadow. Oo, sa crease. Ito yung ginagamit ko. Kaya, very reliable tong product na to sa akin. Kasi, contour na sa lahat-lahat ng dapat i-contour sa mukha. For my highlighter, ito favorite ko to. As in talaga. Kahit bigyan mo pa ako ng mga bubonggang highlighter dyan, ito pa din yung nirade ko. Sansan Cotton Candy in Pink. Yan. Simula nung nasubukan ko to, hindi naman sa tinalikuran, pero mas pinipili ko to over Mary Luminizer. Doon sa gamit kong NYX na Ritualistic. Hindi malaki yung niya. Kasi diba usually Sansan malaki yung hindi naman. Malaki yung niya, yung parang particles. Pero pag binlend mo siya, yung diba i-brush mo siya ganyan, tapos i-flat mo ng fingers mo, okay siya. Ipa-try mo nga. Kasi, yung color niya, pink, kaya parang pag nilagay mo siya sa skin mo, hindi lang siya makintab na makintab. Parang second skin mo siya actually, pero luminous yung effect niya. Sige, try mo. Ay, oo nga. Oo nga, no? Magkano bili mo dyan? Ayan siya, guys. Lang to, girl? Parang 22 pesos. Talaga? Pack ganern tong highlighter. Pero nagmahal sila kasi yung Sansan ko, 68 pesos. Siguro ganung price na rin siya ngayon. Tempuhan ko lang to nung naka-sale sila. Pero mura lang kasi talaga to. Pero katulad to nung mo, diba? Nung deeper brown. Oo. Ito, yung shade lang niya is different. Cotton Candy in Pink. So, ito yung pinaka-highlight ko sa nose, sa cheeks, and dito sa may Cupid's bow. Sometimes, ito na din yung cover up ko sa lid dun sa eyes. Tingnan mo, lang talaga. Konti lang. Di ba pag pinlat mo, hindi na siya. Ang galing! Oo, di ba? Subukan mo yan. Meron pa ba nun? Meron pa kaya ngayon yan? Cotton Candy Pink. Blush.
I got here yung EB Advanced na Chic Color in Fig. Ito, okay to. Kahit nung na medyo natan ako nung galing sa Bali, okay pa rin siya sa akin. Sabi ko nga kinakabahan ako nun, sabi ko baka hindi na okay sa akin yung mga makeup ko kasi umitim ako. Alam nyo, ang ganda nito, yung Fig, guys. You should try this. Hindi ko na masyadong i-elaborate kasi paulit-ulit na ako. Talagang favorite ko yan. NYX powder blush in natural. Mawala na lahat ng blush on ko, wag lang to. Makikita nyo, ano na siya burado na, sira na yung casing, hukay na yung loob, pero ito pa din talaga yung ginagamit ko. Maganda yung shade niya kasi malakas makadalaga. Parang feeling ko virgin ako dun sa shade. Ay, ang ganda nga. Ayan. Parang medyo may siya, no? Luminous din yung effect niya. Last, lipstick. Pag nawala lahat ng lipstick ko, ito talaga yung titira ko. Pink Sugar Tint. Queen Bee. Ayan yung suot ko ngayon. Yung shade niya kasi talagang... Na-in-love ka dun sa shade. Oo, na-feel mo na ba yun? Ito, nung na-swatch ko siya sa kamay, hindi ko pa siya ganun ka-type. Pero nung sinuot ko na, alam mo yun, parang, ayun. Ito na ang sagot. Okay. Yan, may forever sa amin ni Queen Bee. Ito, recently ko lang to nakuha from Ate Luisa as well. Parang napanood ko yan. Oo. Sa Ni-review ko to kasi pinasubukan niya dahil na-intriga kami dito sa product na to. Kasi nakalagay dito na waterproof, waxless, at saka smear-proof siya. And kiniklaim ng product na hindi talaga siya mawawala. And meron din siyang sariling pantanggal. Actually, meron siyang towelette sa loob. Ayan, nilagyan ko ng kasi di ba tinitipid ko nga, kaya nilagyan ko na para hindi siya matuyo. So, meron siyang special product na pantanggal dun sa lipstick. Yan pa yung nireview ni Tati? Oo. Yan. Ito Ayun! Meron pala yung dito. Yes. Ganito lang kaliit yung tube niya. And a little goes a long way din dito sa product na to. Medyo nagtitingling effect lang siya. Parang tinutusok. Pero girl, sinubukan ko to, na-review ko to from morning to evening. Wala talaga siyang kukupas. Talaga? Uy, gusto ko i-try yan. Ako, very particular ako, lalo na pag nagre-review ng lips. Kasi usually, pag kumain ka, hindi nga mawawala yan. Pero yung inner part pumuputla siya. And nakikita mo yung hati doon sa, mo talaga, labi. Ito, hindi talaga siya wala siya. Hindi siya nagkahati, hindi siya nagka-smear. Or, imaginein na, to, diba, matte. Hindi siya nag-dry, hindi nag-dry yung lips ko. Which is good. Yan yung gamit mo ngayon. Hindi, iba. Okay talaga. Mahal kasi to kaya tinitipid ko gano'n. Pang mga yayamaning event lang to, ganyan. Meron pa pala last. Sorry guys. Obvious ba? Obvious ba? Yung favorite ko siya. Transfer ko na siya. Kasi ang hirap dalhin, malaki kasi. I think yung aking signature perfume. Ayan. Daisy Marc Jacobs. Hindi ko ma-explain, sorry hindi ako marunong mag-explain ng amoy, pero basta mabango siya. Yun lang masasabi ko. Ang bango-bango niya. Alam mo yung amoy girl na... Bango nga niya. Oo, parang amoy inosenteng. Pag nakasalubong ka ng mga kakilala mo, malalaman nilang, uy, parang nandito si Ann kasi yan yung, matatanda nila na yan yung amoy mo. Favorite ko is yung Miss Dior Blooming Bouquet. Ito, marami pa siyang laman, kalahati pa. Pero matagal na to sa akin. 2012 pa yan na sa akin kasi ginagamit ko lang yan pag mga yayamaning event, mga pabonggahan, ganyan. Tapos habang tumatagal siya, mas lalo siyang bumabango. And nakadikit talaga siya sa skin, kaya ito. Love na love ko to. Mawala na si Jet, wag lang itong pabango. Okay guys, I think that's it for our ride or die makeup tag. If you wanna do this tag, sige lang, go. Please do so. Ang saya. Kasi kanina nung naghahanap din ako sa bahay, nalaman ko na, ay shucks, love ko pala talaga tong product na to. Check out yung gagawin naming video with Nina. Ano bang gagawin natin video? Yung... For us, we'll do the what's in our baby bag. Ayan. Para sa mga mommies. Yes. Check out our video na i-upload ni Nina sa channel nila. Check out our channel, Uf Trends. So, i-type nyo lang yan, Uf Trends. And we'll link it on the description lalagay ko na rin dito yung spelling. Kasi yung channel namin mana sa may-ari. Doon sa husband ko, maarte, mahirap siyang espilengin. Parang yung asawa ko, mahirap din espilengin. Kaya, i-type na lang yan si Jet. Full support to.
Siya pa nga nag-ano sa amin, nag-guide sa amin. Oh, next. Thumbs up kung na-enjoy nyo. And if you want more collabs, thank you so much for watching, guys. Yes. Thank you for having me. Thank you. Thank you din, Ann. Oh. Bye, guys. Hi, guys. Today is going to be a long video. Pinangunahan ko na kayo kasi I have here sandamakmak na lip products na I haven't featured yet and gusto ko